Palakasin ang kooperasyon. Ito ang layunin ng nakatagdang pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit. Inaasahang matatalakay din dito ang kahalagahan ng seguridad sa West Philippine Sea. Si Carlo Candelaria sa sentro ng balita. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa Japan para sa isang state visit hanggang May 29 sa imbitasyon ng Japanese government. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na sasalubungin ng Emperor at Empress ng Japan sa isang welcome ceremony sa Imperial Palace. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga ang pagbisitang ito dahil nakatakda ring magpulong sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pati na rin ang mga issue't suliranin na kinakaharap ng dalawang bansa. Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan, gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. Magkakaroon din ng summit meeting si PBBM kasama si Prime Minister Takaichi. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources. Kabilang din sa mga tatalakayin ang Power Asia Initiative ng Japan na naglalaan ng $10 billion na assistance sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makapag-angkat ng langis at mapatatag ang energy supply sa rehiyon sa gitna ng mga krisis. Bukod dito, kasama sa mga aktibidad ng Pangulo sa Japan ang pakikipagpulong sa mga Japanese business groups at pakikipagkita sa Filipino community doon. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang bansa, kasabay na rin sa pagdiriwang ng Pilipinas at Japan ng ika-70 anibersaryo ng normalization ng diplomatic efforts ng dalawang bansa ngayong taon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.